sit down. However, ano yung sinasabi ng katatapos ng magsalita rito? Na-tsempo daw saan? Kaya nakasalamin yun, malabo mata eh. Ang layo sa tao, lalapit ako. Yun. Good morning. Lahat na may hawak na certificate. Taas nga, taas. Wow, palakpakan natin lahat na may certificates. Yan ang palakpak ng walang kabuhay-buhay na mga mababang nilalang. Sige. Dapat 30 minutes lang, pero kakain mo lang 2 minutes, ituturo ko yung tamang pagpalakpak, ha? O, bitawan mo na yung mga hawak, bitawan mo yung mga hawak. Kaya, tapos tumingin sa taas. Imagine mo yung mga utang mo. Tingnan mo nga sa kanan mo. Tingnan mo nga sa kaliwa mo. O, idamay mo na yung utang ng katabi mo. Na pag maganda ang palakpak mo, bukas, bayad lahat ng utang mo. Ito ba? Maraming lubog sa utang. Pero maganda, dinamay mo yung katabi mo. Kaya dapat maganda palakpak. Hindi pwede yung makapalakpak lang kasi lahat ng bagay may dahilan. Why people cry? Kasi na-hurt ka. Tama? Why do you laugh? Kasi masaya ka. So why do you clap? Kasi lubog ka sa utang. Hindi, kasi may pangarap tayo na gusto matupad. Tama ba? Dapat sa pagpalakpak pala, doon nagse-celebrate ka na doon parating sa pagkuha ng mga pangarap. Mga kaibigan, bakit ko in-acknowledge ng pangmandalian lamang, may mga hawak ng certificate? Maybe some of you now asking, bakit may mga certificates ito mga to? Later on, mas maiintindihan nyo kung bakit may mga certificate. Pero sa akin, ang panimula natin, yung mga may hawak ng certificate, ito ang first step ninyo sa mga susunod pa na mga pag-uusapan natin towards na makuha ninyo yung mga success na gusto ninyo. Yung mga wala pang certificate ngayon, later on, mas maiintindihan nyo. Okay ba yun? Okay ba yun? I can see raises ng hands kanina when it was asked kung sino yung mga first-timer, meaning yung mga hindi pa member. Meron pala tayong mga bisita, no? Pwede makita ulit yung mga bisita natin, yung mga hindi pa member. Kasi magpapaburger ako, binibilang ko. Kaya ba't tumami bigla? Kanina ayaw magtaas eh. Sige po, taas po kamay, mga non-members po. Ayan, kasi kayo mga bisita namin ngayon, palakpakan natin to. Ayan. Para po sa mga non-members, most of the time siguro ng mga sasabihin ko, para po sa inyo ito. And of course, secondary, para sa mga members natin, at part ng M3 initiative. Alright? So ready ka na ba? Kasi I don't wanna take so much of your time, siguro mga 15 minutes lang ako. Pag nakita ko yung clicker, hindi ko lang kung sa pagbilitawan eh. Dahil nasa akin eh. Andito ba? Wala, andito. Ayun. Mga 15 minutes lang and 2 hours. Okay lang, okay lang. Mga 2.5 o 2:15. Alright. So ganito mga kaibigan. Yung ating pagsasama-sama ngayon, this is brought about a project na linons or pinakilala po ng company, especially sa mga non-members na. But ang pinaka gusto nito, motivation nito, dumami pa yung mga magiging successful sa mga darating na weeks, months, and the years to come pa nakasama dito sa company. So, kanina naglalakad ako, may sumalubong sa akin, ang tanong kaagad, kailan yung kasunod nito? May nagtanong agad, kailan yung kasunod nito? So sabi ko, most probably, baka mga September magkaroon tayo. Ano? So depende yan. Depende. Sige, tuloy mo yan. Kaya kailangan, updated ka, you keep yourself posted. Visit all social media accounts
ng company for you to know kung ano yung mga schedules ng mga susunod pa nating mga initiative like this. Pero itong M3, tuloy-tuloy ito. Are you up to the challenge? Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay. Ayan. Kasi itong M3 initiative, yan ang motivation niya, ano? Actually, for the past 18 years, yung company natin na proven naman, nakikreate talaga ng milyonaryo. Kaya, in any way, which way na magdadagdag tayo ng program, for sure, it will be a success. Especially kung sasabay ka. Sabi mo sa katabi mo, kung sasabay ka. Ayan, para po sa mga non-member, huwag po tayo mabibigla sa ating mga pinag-uusapan. Talagang pong kakaiba dito. Iba may experience mo. Dito maririnig mo, ang tao sasabihin, may pag-asa kang yumaman. Just like years ago. Balik tanaw tayo. I myself, na-experience ko rin yun. Nakaupo ako sa seminar room, nadidinig ko yung speaker, yayaman ka. First 30 minutes, hindi rin ma-absorb ng utak ko kasi I never heard it sa family, no? Sa bahay. Sa lugar na kinalakihan mo, wala namang umakbay sa'yo na gagawin kitang milyonaryo. Walang ganun eh. Tapos dito, pinaupo ka, nadidinig mo, yayaman ka, magiging milyonaryo ka. Eh, ang Pilipino pa naman, tayo ay punong-puno ng mga kasabihan. Tayo ay punong-puno ng mga paniniwala na paminsan-minsan totoo, pero madalas mali. Or malayo sa katotohanan. Magsasample ako. May kasabihan, pag may tiyaga, may... O, kita nyo na. Kaya hindi masenso ang Pilipinas. Hindi alam kung anong nilaga eh. Napakadaming nilaga. Pwedeng nilagang mani. Nilagang saging. Pwedeng nilagang baboy, baka. So dapat pagka-diretso sasabihin natin, pag may tiyaga, may lechon. At least alam yung tinatarget mo. Pag may tiyaga, may sariling bahay. Pag may tiyaga, may sariling kotse. Eh, hirap eh. May tiyaga, may nilaga. Hindi mo alam kung pwedeng kumain ng nilaga yan. Ang point, marami tayong guide sa mga nakalipas sa panahon na minsan kontra sa mga gustong gawin. Depende sa panahon eh. Nagbabago panahon. Nung araw, maghanap ako ng mas may edad sa akin dito. Nung araw, ako inabot ko pa. Pag inutusan ako ng nanay ko, bumili ka ng 1 kilong bigas. Pagbalik ko, meron ako 1 pirasong sibuyas, luya at bawang, libre. Ngayon, subukan mo yun. Pabili nga ako ng 1 kilong bigas. Pwede yung makain ngayon ng bawang, lumayo-layo ka, sipain kita dyan. Palalayasin ka lang nagtitinda. Nagbago na panahon. Kaya dapat ang pananaw natin sa buhay, nagbabago rin. Tama ba? Sino pa mga dalaga? Taas ang kamay, mga dalaga. Bakit? Hindi, malalaman mo pag dalaga talaga. Ganito yun. Dalaga, sabi yun. Pagkapili, dalaga. Alam mo talaga eh. Mga binata, taas ang kamay. Halata mo rin, pagpeke. Pag binata kasi ganyan eh. Pag medyo peke. Madaling malaman. Madaling malaman niya. Sige. So ganito mga kaibigan. Sa mga members na, I believe kaya kayo nandito dahil naniniwala kayo sa power at magiging success ninyo sa M3 Initiative. Tama ba? Ayan. Pero ito, para sa mga hindi pa natin kapuso, kapamilya, kapatid ng network na ito, and I hope in the coming days, makapag-decision ka to join us. Pinakilala na ni Mr. Jason Lino kanina. Palakpakan nga natin ulit si Jason Lino. Jason without the Y. Nagagalit siya pag may Y. Kaya Jason na Jason. So pinakilala niya yung company. Sa mga nakaupo po ngayon dito, member naman o hindi mga kaibigan, I want you to internalize itong ibibigay ko sa inyong topic na ang tawag ay expectations. Everybody say expectations. Mahina, sabay-sabay tayo. Expectations. Ayan, pag-usapan natin yan, ano? Kasi maraming pwedeng maging meaning ang word na expectations. Maraming pwedeng ibigay sa'yo na meaning, maraming pwedeng ipaitindi sa'yo, iparamdam. But then again, we are, sa industry natin sa network marketing,
I've divided it into two definition. Meron pang personal, meron pang grupo. Are you with me? Are you with me? Okay, let's talk about it. Sabi, ang expectations, on a personal note, oy, kumandar bigla. Yan, on a personal note, it sets the right attitude for mutual understanding and respect for authority and love for the right culture of the entity na pinasok mo, yung sarili mo. Pagka grupo naman ang pinag-uusapan, ang expectation means helps to ensure that everyone in the group or your community is on the same page and understands each of your roles and responsibilities to deliver high success rate in all of your endeavors. So, ibig sabihin, napaka-importante na meron kang expectations. Ulitin ko, napaka-importante na meron kang mga expectations. Later on, masasagot natin yung nararamdaman ng bumubulong-bulong namin. Meron kami naririnig na bumubulong-bulong. Expectations, delikado yan. Expectations, nako, mahirap yan. Mamaya, masasagot natin. Dito muna tayo, no? Ang sabi, you as an individual, ang importance ng expectation sa'yo, magkakaroon ka, maseset ka sa tamang pag-uugali. Pag nagbibitaw at nagbibigay ka ng expectations. At napaka-importante sa negosyo natin na makapasok ka sa tamang pag-uugali. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, ikaw ba ay mabait? Ikaw ba ay masunurin? Lahat ng nagsabi na sila ay mabait, masunurin, you have to think twice. Alam mo kung bakit? Ask me why. Bakit? Kaya ka pina-attempt ng upline mo dito. Sigurado, salbahe ka. Tama? Kaya ka pinilit. Mag-entry initiative ka. Baka sila na lang ang pag-asa kung bumait ka. Biro lang, pero may konting katotohanan. Hindi naman sasabihin ko, hindi sir ako, volunteer ko yung sarili ko. Yun, tama yun. Pero kung ikaw yung pinilit ka pa, di ba? Kailangan pumasok ka dyan. Kailangan maging part ka ng training ngayon. Mag-isip-isip ka kung bakit ka pinipilit. Pero hindi mo dapat ikagalit yun. Kung pinilit ka ng apply mo pumasok sa entry initiative, hindi mo dapat ikagalit na apply mo yun. Dapat na ikatuwa mo yun. Kasi concern siya sa'yo. Aanim lang yung pumalakpak. Diba? Concern siya sa'yo. Bakit? Kasi nakita niya yung potential mo. Ayaw niyang masayang. Kaya ipinasok ka. But then again, sa pagpasok mo sa entry initiative, ngayon pa lang, you have to understand that dapat mag-set ka ng mga expectations. Ano ba yung mga expectations na pinag-usapan natin? Nakita mo yung mga pictures na pinakita kanina ni Jason Lino? Yung professional, yumaman pa. Yung tambay, yumaman. Yung nurse, naging multi-millionaire. Iba-iba. Nagkaroon ng sariling bahay, nagkaroon ng sariling kotse. Sa tingin mo, itong mga taong to, nag-set pa ng expectations ito? Yes. Nag-set ba sila ng mga targets and goals nila? Yan ang dapat na maging discipline mo. Yung mag-set ka ng expectations simula sa panahon na nagdesisyon ka na pumasok ka ng Alliance in Motion Global Group of Companies, mapa-OVI ka man o saan ka man nasasaklaw. Once pumasok ka, you have to set expectations individually. Now, sa grupo, bakit importante na nagsiset ka ng expectations? Hindi secret. It is an open secret sa network marketing. Para maging successful ka, you have to have more people with you, working with you. So, hindi mo pwedeng nag-iisa ka lang. Ngayon, kung magsiset ka ng expectations and people will copy you, pag kinopya ka, mas mabilis ang resulta mo. Ngayon, isipin mo, ba't kaya ang bagal ng resulta ko? Tanungin mo muna sarili mo,
may nakokopya ba sa'yo? Madalas sabihin, ano ba yung negosyo nyo? Ano sinasagot nyo? Copy, paste. Kaya tayo hindi lumalarga kasi yun ang intindi mo. Yung copy-paste, yun ang style ninyo. Pero iba yung sistema natin. Ang sistema natin, copy and leverage. Sabi mo nga, leverage. Copy and leverage. Ibig sabihin, ikaw na bilang upline, dapat sigurado ka may nakukopya sa'yo para ang leverage magsisimula. Ibig sabihin na pagdami ng tao sa organization mo, magsisimula kung may nakukopya sa'yo. Kaya yan ang common answer sa tanong na bakit kaya ang bagal ng pagdami ng downloads ko. The simple question is, tanungin mo muna kung may nakokopya sa'yo. Always remember, you are your network and your network is you. So kung ano ka, yun ang mapuproduce mong grupo. Pag masipag ka, masipag din sila. Pag tatamad-tamad ka, tamad din yan o baka wala kang kasama. Are you getting me? Kaya napaka-importante sa grupo na ma-ensure mo na ang lahat sa grupo, sa community, ay nasa isang page kayong nakakaintindihan. Sa target, kung ang target mabago ang buhay, dapat pareho-pareho ang target mabago ang buhay. Magkaroon ng sariling income, savings sa bangko, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay. Hindi yung may kasama nyo sa grupo, ang target manloko. Ang target, kumita, mang-iwan. Hindi po pwedeng gano'n. Kaya kailangan pag nag-set ng expectations, meron pang individual, meron pang grupo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, do you have any expectations? Importante, in setting expectations, tingnan mo mga benefits. Unang-una, will improve upline, downline, professional relationship. Pakisalita na, pakibasa kayo. Professional relationship. When we talk about professional relationship, it only goes to show na dapat mayroon kayong tinatapos. Mayroon kayong tinatarget. Maging professional. Hindi yung makikita lamang ang gimmick kesa sa negosyo. Apply, nasan ka?